Maski sa popular vote, panalo si Trump ng 5 million mahigit. The relationship between the Philippines and the United States will remain stable regardless of who wins the 2024 presidential election, according to the Philippine ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Mukhang mali ang pagkakaisip ng mga DDS kay Donald Trump. Ito yung balita. Kanina ko pa binabantayan din yan itong election sa Amerika Kino-question. Close. It's not even a close fight, mga Ojero. Maski sa popular vote, panalo si Trump ng 5 million mahigit. Laki laki ng diferensya mahirap naman habulin yung 5 million. So, panalo na si Donald Trump. Ngayon, mga Ojero, maraming nagsasabi na delikado daw sa Pilipinas kung si Trump ang mananalo. Mamaya pupuntahan natin yung aspeto ng pro-China. Kasi nagulat ako may yung mga DDS may sinasabi pro-China daw si Digong. Pero nag-comment na yung ating ambassador dyan. Si Babe Romualdez. The relationship between the Philippines and the United States will remain stable regardless of who wins the 2024 presidential election, according to the Philippine ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Ambassador, doon po naman dito naman sa kapakanan ng Pilipinas, pagka po ba si Harris ang nanalo, makabubuti ba sa atin? O pag si Donald Trump ba ang mananalo, ano naman ang magiging epekto sa Pilipinas, especially sa ating pong foreign policy? Well, ako very confident ako na kung sino man manalo, pareho lang. Although we're confident na yung economic relations natin sa US is very strong dahil right now, ang latest figures is pinakamataas na exports from Asia are two countries, Vietnam and the Philippines. Exports to the United States. In other words, tumaas yung ating exports since 2 years ago. And we expect that to continue. Kahit sino. Yeah. Kahit sino po ang manalo. At kahit sino ang manalo. Ayun. So, going strong. Alam nyo mga Kojero, nakakatawa nga actually pinost dito ni Torny Gandang Hari yung mindset ng mga DDS. Ito. Yan. Sabi, BFF ni Trump si Duterte kaya yari ka bangag, sabi ng DD Hits. Ha? Kailan pa nangyari yun? Paano naging BFF? As in nag-golf sila linggo-linggo? Ganon? And even then, I don't think mga Kojero, si Trump is that, pardon my French, pero that's stupid. Unang-una, si Digong wala na sa kapangyarihan, wala na siyang impluwensya. People in power only deal with people in power. So bakit nakakausapin si Digong? Para saan? Ano mapapala ni Trump kay Digong? Lalo ngayon. Baka nung panahon ni Digong, tight sila. Kasi presidente pa si Digong. Ngayon, presidente pa ba siya? Tulad nito, natawa nga ako sa post ni Bato de la Rosa Nakapagpa-picture ka lang, kumpadre na agad. Senator Bato de la Rosa is rooting for the former President Donald Trump, blah blah blah. Nangangarap pa pumunta ng Amerika. Dati minumura-mura nyo lang yan. Nagulat lang ako kasi ito kasi yung sinasabi ng mga pro-China sa Pilipinas. Panoorin natin to isa sa mga tutulak ng interes ng China sa Pilipinas. Ito si Chu Laurel. Noong Hulyo, nagsalita si Trump na siya ay nanunumpa na titigilan niya ang lahat ng mga gera ng Estados Unidos sa mundo. Including, sabi dito sa headline ng isang malaking diaryo po natin and na uulit din sa ibang mga diaryo, including if ever in the Philippines. Including if ever in the Philippines. So umaasa sila, mga Kojero, ng Amerika ay hindi na makikialam sa China at sa Pilipinas. Ayun yung sinabi ni Chu Laurel Wala hong gulo na nanggagaling sa Pilipinas. May gulo na nanggagaling sa China. Parang sinasabi nila na okay si Trump kasi hindi niya papakialaman ng China at ang Philippines. Yun yung practically yung sinasabi niya Wala na yung mutual defense treaty. Para saan pa? Pro-China daw kasi. Alam niyo na, pag galing sa SMNI, fake news. Matik yun guys ha. Pag galing SMNI, fake news. Kahit sino umupo sa SMNI, fake news yan. Kaya pala sinasabi ito ni Chu Laurel, meron pala kasing ganitong propaganda si China.
Why China is rooting for Trump. Tapos China would benefit from US export controls on clean technologies. 'Di ba sa Amerika nga ngayon sila parang go green. Baka in the long run kunin yung kanilang mga produkto on clean energy, mga solar panels, electric cars, etc., etc. Yun yung assumption nila. Yun yung teorya. Kaya sumisip-sip si China ngayon kay Donald Trump. And hindi ako magtataka kung bakit yun din ang sinabi ni Laurel. Kasi nga ang gusto nilang i-project si Trump ay pro-China. But mga kotsero, that's far from the truth. Wala pong katotohanan lahat yan. Ito yung sinabi ni Trump. In an October 27 rally in New York City, Trump mentioned China twice, saying that if the United States and China were to go to war, and the US would beat them. Ay, open pala sila maipaggera kay China. Sabi ni Donald Trump. Manginginig to si China. Kasi, accurate itong sinasabi ni Donald Trump. Matatalo talaga sila. Gulpi. As in, dekada uli ang bibilangin para bago sila makarecover. Baka isang henerasyon pa bago sila makabawi. Pag naipaggera ang Amerika sa China, hindi lang kasi nila bubugbugin ng China sa militar. Hindi lang sa militar. Pati sa ekonomiya nila bubugbugin yan. Maniwala kayo. Ito yung economic war na gagawin nila. And that he would pass the Trump Reciprocal Trade Act, meaning if China or any other country charges us a 100 or 200% tax on tariff, we, the United States, will then charge them a 100 or 200% tax or tariff. Ang bigat nun, 200%. At a September rally in the auto manufacturing hub in Flint, Michigan. Michigan. Sa gawaan din sa sasakyan sa States. Trump warned about the consequences if he was not elected. You will not have any manufacturing plants. China is going to take over all your businesses because of the electric car. And because they have the material, we don't. Alam nyo ba, by the way, na yung materyales na pang electric car ninanakaw sa Pilipinas? Na yung minamanufacture na baterya para sa electric car ng China ninanakaw sa Pilipinas? Nabalitaan nyo ba recently yung illegal mining operations ng China? It is for nickel. Nickel ho yun. Yun ho ang ginagamit para sa baterya ng electric cars. Imagine. Imbis na ang Pilipinas ang nagpo-produce ng nickel para sa electric cars, ninanakaw sa atin ng China. Napakawalang nga talaga ng China eh. Kaya ho dapat kung pro-China ka talaga in this day and age sa Pilipinas, kung pro-China ka, makapili ka. At a rally, Trump said many migrants coming to the US are from China and they are of military or fighting age who may be coming here to form a sort of army. Uy, problema din natin sa Pilipinas yan, di ba? Mga sleeper cells. Also, Trump has also mentioned China in the context of the fentanyl crisis. Totoo ho yan. Legit ho yan. Pinapadaan nila ng Mexico. Legit to. Napanood akong docu. Mga Chinese immigrants, dadaan sila ng South America para makatawid ng border. Actually, may camp ng Chinese sa border ng Amerika. Binabantayan ng US Border Patrol. Legit yan. In September, the town hall with farmers at the swing state of Pennsylvania, Trump said the first thing he would do if re-elected president would be to call China's leader Xi Jinping and tell him to honor the trade deal the US and China made when he was in office. I'm going to say to Xi, you have to give the death penalty to your fentanyl dealers who are sending fentanyl. In China, they give the death penalty. They don't have a drug problem because they give the death penalty. So, yan. So, mukhang hindi accurate yung sinasabi ni Chu Laurel pagdating dito. Mukhang hindi pro-China si Trump. Mukhang mali ang pagkakaisip ng mga DDS kay Donald Trump.